Hello YouTube, this is Verts TV. Kamusta po kayong lahat? Ito naman yung isang reaction video natin na gagawin na kung saan itong video na to is located po siya sa Thailand, and itong vlog na to is ginawa po to ni Just Clint. So bibisitahin po niya yung mga abandoned na mga places na kilala po sa buong mundo. So let's start this reaction video. Ano yun? Parang may mancha ng dugo. Yan, baho. Taong 2004 nang itinayo ang mga establishmentong ito. Pero ilang buwan lang ang nakalipas ay bigla na lang itong inabandona. Ayon sa mga lokal dito, minalas ang mga establishmento dahil ang lokasyon kung saan ito inilagay ay sa paanan ng sagrado na pinamamahayan daw ng mga elemento. At dahil dekada na simula ng inabandona ito, So naitayo pala ito guys sa paanan ng isang bundok na kung saan pinaniniwalaan na may mga namamahay po ng mga engkanto. Kaya po parang na-curse siya at nagsara po yung mga establishment na ito. Una naming inikot ang drive-thru nila. Nandito tayo ngayon guys sa drive-thru nila. Dito pa lang sa drive-thru bakas na ang pagkaluma niya. Ito yung sa order. Wala na, basag na. Grabe, ang laki guys. Pero ang mga ilaw nito, kumpleto pa at walang kumukuha. Tsaka yung ilaw, hindi pa siya sira. Nag-ikot kami para maghanap ng daan papasok. Actually okay pa yung mga ilaw talaga guys, yung mga gamit ng mga establishment, pero sayang lang kasi nga abandoned na siya. So 15,000 yung KFC restaurant, 14,999 na lang guys. Kasi ito So yung una nilang pinapasok na abandoned na establishment is itong KFC guys dito sa Thailand, okay? Bukas. check natin guys yung bukas to. At nang sinubukan kong buksan to, kaya umikot kami sa kabila, baka sakaling may ibang daanan. Grabe na dito. Yun lang, hindi nila mabuksan, hindi sila makapasok. Sarado din ang daanan sa kitchen area nila. Kasi ito, malak niya. Dito po yung doorbell guys. Hindi na gumagana. May nakita kaming hagdan dito, pero pati ito nakakandado. Kung sana makakit tayo dyan, ano? May daanan sa taas. Check pa natin sa kabila. May iba pang daan. Chinek namin ang bintana, baka pwedeng daanan. Pwede dumaan. Wala na rin, lock na rin guys. Check natin sa harap. Ina-explore talaga ni Just Clint guys, Nakita namin to. yung halos bawat sulok ng kada establishment na papasukin niya dito. Kasi ito lock na rin siya guys. Yan. Pero pati dito, nakasarado na rin. Kaya lumipat muna kami para tingnan ang iba pang establishmento na katabi. Ito may ano, may bukas. Tayo dandaan lang kasi. Medyo mahaba na yung mga damo. Kailangan namin magdahan-dahan dahil madamo at baka may ahas sa paligid nito. Ayun, office siguro yan. May natagpuan kaming mga container van dito sa likod. Dito, ano kaya ito? Mga lumang shop, o baka ito yung toilet nila? Pumasok kami para tingnan anong meron sa loob. Mga maliliit na shop siguro. So yung abandoned na KFC guys, na unang establishment na pinapasok nila, pumunta sila doon sa likod. So nakita nila guys na may mga offices doon. Ewan ko lang kung saan to, or kung para saan tong office na to. It's either connected ba to dito sa KFC. Tarpaulin, siguro signage to dito. May sako guys. May mga naiwang sako dito, kaya tiningnan ko kung anong meron sa loob. Mga ano, siguro mga ano yan. Yung puno, mga naputol-putol na. Kasi ito, Chinek din namin ang opisina nila. oh my gosh. Ito nito. Ay. Aw, daming ulam. Naiwan pa dito sa loob ang mga iba't ibang papeles at dokumento nila at nakakapagtaka kung bakit bigla na lang itong inabandona. So, check natin sa likod, baka merong hagdan or pwedeng madaanan doon. Kasi dito, sarado na ito. Tapos ito, nilagyan nila ng yero. So, hindi na siya nabubuksan. Yan, nakalock siya guys. Silyado lahat guys, Chinek hindi din basta-basta namin kung merong makapasok. madadaanan sa likod. Ang likod, wala na rin. Pero pati dito, sinarado. Grabe, nayaan na lang dito. Kaya nabandon na ito. Ang dami namang dumadaan na kotse. Yan, kung makikita nyo dyan guys. Marami namang dumadaan, pero nabandon na lang siya bigla. Dumiretso na kami sa harap para tingnan ang iba pang establishmento dito.
Dito guys, may bangko guys. Yan yung K-Bank. Pati ang bangko nila dito, sarado na at sira-sira na Uy, rin ang may napasama pang abandon na bangko Shops, guys. coffee shops, bangko. Nagsara din. Dito naman, gasoline station. Dun sa kabila, 7-Eleven. Tapos dito, KFC. Sa tabi nito natagpuan namin ang isang abandonadong restaurant. Oo, mga disenyo ng Thai. So ito may abandoned din na restaurant, so pinapasok nila Just Clean. Bago. Tapos dito siguro yung mga pagkain. Iniiwang tong alakuan. Ba't eh? Bakas na rin ang kalumaan ng ibang gamit dito at may mga nakasabit na iba't ibang larawan na kakaiba. Pagpasok sa loob nakita din namin ang kitchen area nila. Ito yung mga lababo, tsaka mga drawer. May mga naiiwan pa ano dito. Ay, mga kisame. Ilaglag na rin. At nagsilaglagan na rin ang mga kisame. Ilaglag na pala. Dito yung mga customers. Kasi makikita niyo dyan, sobrang lapat niya. No? Tapos nandun yung cashier. Pero dito wala. Kisame na lang. Silag namin. Binuksan ko ang mga drawer para tingnan kung may laman pa sa loob. Oh my gosh. Ito yung king nila eh. Diba? Ano ibig sabihin nito? So may binubuksan na drawer itong si Just Clint. Yun nga at meron siyang nakitang isang magazine. Nila. Okay pa siya, wala pa siyang sira. Yung kisame lang yung may sira. Pero ito, yung mga wall, tsaka yung... Sayang yung mga materialis na ginamit dito guys kasi nga na-abandon na nga siya. Ito medyo nasama siya. So alam, pangit ng amoy. May naamoy kami kakaiba sa isang to. Kaya tingnan namin anong meron sa loob. At pagbukas ko, ito tumulad sa amin. So ito may binuksan na isang cabinet si Just Clean. And yun nga may naamoy nga po silang hindi kaaya-aya na amoy. So Kaya lumipat kami at nakala nila baka may patay na hayop Pero amoy patay na pusa. pati ang isa or sa patay daw na pusa, pinakasinap ganun. na coffee shop nila dito, hindi rin nakaligtas at naiwan. So pati coffee shop guys Cafe nag-abandon na rin Amazon dito. Parang Starbucks dito sa Thailand. Pero mas mura siya. Masarap to no, kaysa dun sa Starbucks. Nakapadlock na rin ang pintuan nito pero makikita sa loob ang mga ibang gamit na naiwan na lang nila. At nakakapagtaka bakit bigla itong inabandona. Pero wala naman. Sa likod nito matatagpuan ang CR nila. Yung toilet nila guys. Check natin, tara. Dito may nakalagay pero di na namin mabasa. Check lang natin kung ano meron sa loob. At ganito ang itsura niya sa loob. Halos lahat nakalak na siya. Medyo bago pa ang mga pintura nito. Pero halos Intact pa lahat rin yung mga masama. ano guys, yung mga CR nila. Ito, bukas. Oh my gosh. Check yung ano niya, bowl niya. At yung mga tiles nito mukha pa rin bago. Abandon talaga siya. Okay pa ang mga inodoro pati mga lababo nila. Kahit isang basag wala kang makikita. Medyo bago pa siya, wala pa siyang sira. Wala lang yung gripo niya. Yan, tinanggal na nila. Oh. Habang nag-iikot may napansin kaming kakaiba dito. Ito yung mga urinals nila para sa mga lalaki. Pero bagong-bago pa siya. Sa labas nakalagay ang mga ito at hinahayaan lang nila kahit yung iba mukha pa rin bago. Pero yun, sayang to, no? Nayaan lang dito, ilang piraso yan, no? Sobrang gamit. Yung iba bago pa, parang hindi pa ata nagamit yung iba. Sa kabila matatagpuan din ang palikuran ng mga babae. Dito mas madami ang mga nakasaradong cubicle. Na rin nakapulat ng ayun, toilet dito. Squat position, sure siguro ganun. Pero yung iba, lock na siya. Sobrang dami niyan, nakasarado na lahat. Paglabas namin may nakita kaming isa pang establishmento. Dito naiwan pa ang mga pipe at sprinklers nila. Sa mga pag nasunog, yan din siguro yun. Yung mga sprinklers, guys. Lahat na makikita mo dito tulad ng gasolinahan at convenience store. May mga naiwang gamit pa talaga dito sa mga abandoned na establishments na to guys. Yung kabila yung tao dito, guys. Tapos dinadaanan naman siya. Bakit siya inabandona? Kasi ang Para siyang town square ng isang Maisip ka talaga bakit downtown ito nagsara area dahil imposibleng walang kung saan isang andun na posto all-in-one pupunta sa isang lugar. So approaching tayo sa 7-Eleven, makikita mo tapos na agad yung mga lumang CCTV gasoline station, nila. bangko, ganun guys. Dito pa lang sa labas makikita mo na So ito, chinecheck na nila yung 7-Eleven na Mga abandoned. shelf nila, oh, yung mga presyo na iwan pa dito. Wala nang natira. May mga naiwan pang mga lagyanan, mga red. Pinuntahan namin ang entrance para tingnan baka sakaling bukas. Yung guys, may isa pa doong CCTV. Pero wala na siya, naka-off na. Kaso, kinandado na nila dito kasi sira na siguro. Hindi ka basta-basta makakapasok. Nakakandado na rin dito pero meron itong Nakakandado. maliit na uwang. Kaya sinubukan kong ipasok ang camera.
Siya yung kamay ko. So para makita niyo yung mismong loob guys, since hindi naman siya makapasok, pinasok niya yung camera niya guys dun sa loob ng abandoned na 7-Eleven. Mga pagkain. Sobrang dami pang naiwan dito. Pati monitor at kahera nila andito pa. Pasensya na kayo kasi yan lang yung kaya ng camera natin guys. I hope na-appreciate nyo yung mga ginagawa namin dito. Kung na-appreciate nyo yung mga ganitong content guys, please go subscribe para marami pa tayong mapuntahan na kagaya nito. Sunod namin pinuntahan ng abandonadong gasolinahan sa gitna. Grabing lawak talaga. Kami lang yung tao dito guys. Oh my gosh. Dito naiwan pa ang mga maliliit na kwarto ng mga kahera. Pero ang mga lalagyan ng gasolina, wala na. Dito nilalagay yung stall ng gasolina. Ito yung mga brand, oh. Yung uri ng gasolina. Ito siya guys, yung 95, 91, tsaka yung diesel. First time kong makikita ang loob nito at nakakamangha ang disenyo kung paano ito gumagana. Akala ko dati, yung tubo, diretso na yun sa lupa eh. Marami pa palang pipe guys, iba-iba siya. So hindi lang basta-basta, konektado din to. So Dun ito sa yung kabila, chinecheck nila na disenyo talaga ng abandoned gasolinahan, na hindi siya basta-basta. gasoline Chinek namin station. ang maliliit na kwarto ng Isang kahera lugar lang to para sila, tingnan guys, ano ha? meron sa loob nito. Kasi curious din ako dati kung ano yung mga nasa loob ng cashier ng gasolinahan. Bukas ang mga bintana nito at may mga gamit na naiwan sa loob. Dito ba may mga banig kung meron dyan. Banig, tapos may baso. Ayun, may Tsaka banig, may baso. Mga gamit nila. Mga dati, gamit pa to guys, mga pwede pa to mga gamit plastic talaga. Sinubukan kong pumasok para makita ito ng malapitan. Mga panlinis, so ito yung siguro yung mga ginagamit nila pag nililinis yung kotse. Ito may mga black bag dito. Hindi, parang siyang may laman sa loob. Siguro mga Baka yun yung sa resibo. Parang mga black bag Naiwan pa dito para sa mga gamit siya sa resibo mga nila at portable halatang storage bago pa dahil hindi pa na lalagyan ng mga basurahan. lalagyan na pag nagbabayad. Diyan pa. Tapos dito yan, no? So ganyan pala pag nagpapagas. Grabe ito, ganito lang siya kaliit dito sa loob guys. Hindi siya ganun kalapad. Tapos ito, dito pag nagbabayad. Diba? Tapos sinataas to. Dito sa kabila nakabukas din ang pinto. Oh, dito wala na rin. Ang pangit ng amoy guys. Sira na rin siya. Parang amoy bulad dito. Nandito pa ang mga ibang gamit sa Bulad pagbabang daw. gasolina. Nilalagay nila to sa harap. Tapos ilalagay nila kung anong gas yung papagas mo. So ganyan siya. Dito pa yung mga main switch. Oh. Dito pala siya. Makikita dito ang iba't ibang klase ng switch pag nagkakarga sila ng gasolina. Yan yung may C20, yung C16. Meron pa dito mga switch guys. Wala doon sa kabila eh. Dito meron. Ito pala siya. Dami siyang switch pala. Hindi lang basta-basta yung operation para sa mga gasoline station. Sa likod nito may natagpuan kami isang tindahan. Mga pasalubong siguro, no? Kaso lang ito, parang malingasaw yung amoy niya, medyo malansa. Pero yung mga ilaw niya guys, nandun pa. Grabe sayang to, no? At habang nagbibideo, may napansin kami dito. Parang may machine. Oh my God. Ano yan? Mga pulang mancha na nagkalat sa mesa. Kaya pala lansa. Medyo sangsang ang amoy nito, kaya umalis na kami agad bago pa sumapit ang dilim.